Noong Halloween 2010, habang ang mga batang nakasuot ng costume ay kumakatok sa mga pinto sa buong Ascot, Berkshire, isang kakaibang uri ng katatakutan ang nagaganap sa loob ng isang bahay sa Millionaires Row. Ang 46 taong gulang na si Joanna Simpson ay pinatay ng lalaking minsan niyang minahal. Pinalo hanggang mamatay gamit ang claw hammer. Habang ang kanyang dalawang maliliit na anak ay naglalaro. 2 pinto lang ang layo. Ang kanyang bangkay ay natagpuan pagkalipas ng 5 araw na inilibing sa isang hukay na libingan sa Windsor Great Park. Ang lalaking responsable ay isang kapitan ng British Airways, isang piloto na pinagkakatiwalaan ng daan-daang buhay. Ngunit sa kabila ng napakaraming ebidensya ng pagplano, si Robert Brown ay hindi kailanman mahahatulan ng pagpatay. Si Joanna Simpson ay ipinanganak noong 1964 sa York, Yorkshire, sa isang malapit at mapagmahal na pamilya. Ang kanyang ama na si Chris ay nagmamay-ari ng isang matagumpay na kumpanya ng konstruksyon at ang kanyang ina na si Diana ay kalaunan ay ilalarawan ang kanilang anak na babae bilang isang taong espesyal. Noong bata pa si Joanna, lumipat ang pamilya sa Isle of Man kung saan siya nag-aral. Sa Beacon School, inilarawan siya bilang isang aktibo, mahilig sa pakikipagsapalaran at isang taong ibinuhos ang kanyang sarili sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng pag-aaral, nag-aral si Joanna sa University of Bath kung saan niya natapos ang isang business degree. Nagkaroon siya ng matagumpay na karera bago nagtuon sa kung ano ang magiging pinakamalaking kagalakan niya, ang pagiging isang ina. Sinabi ng kanyang matalik na kaibigan, si Hetty Barkworth Nanton, na si Joe ay isang sinag ng araw. Siya ay mabait, mainit, masayahin at higit sa lahat, isang hindi kapanipaniwala ina. Sila ay magka-soulmate. Gaano man kasama ang mga bagay-bagay, palaging magsisikap si Joanna at gagawin ang lahat ng makakaya. Si Joanna ay may matibay na mga pagpapahalagang moral. Naniniwala siya na ang lahat ng mga bata ay dapat magkaroon ng ligtas, panatag at mapagmahal na kapaligiran. Hindi niya pinalampas ang kaarawan ng sinuman. Sabi ng isang kaibigan, sa buong buhay ko, marami siyang itinuro sa akin tungkol sa kabaitan. Bago niya nakilala si Robert Brown, si Joanna ay nakapag-asawa na noon. Ang kasal na iyon ay natapos ng mapayapa. Bumili siya ng bahay sa Ascot noong panahong iyon. Nasira ito nang bilhin niya ito na may mga punong tumutubo sa kisame, ngunit si Joanna ang nag-renovate nito at ginawa itong isang magandang tahanan. Nagbago ang lahat. Noong Nobyembre 1978 nang makilala ni Joanna si Robert Brown sa South Africa. Si Brown ay 36 taong gulang at si Joanna ay 34, kaya mas matanda siya ng 2 taon kay Joanna. Isa siyang piloto ng British Airways na lumilipad ng mga long haul na ruta patungong San Francisco, Los Angeles at Hong Kong. Siya ang kapitan ng Boeing 747. Siya ay may tiwala sa sarili, mapanghikayat at may otoridad na kasama ng trabaho. Ang pag-ibigan ay inilarawan bilang isang ipo-ipo. Lumipat si Robert Brown sa bahay ni Joanna sa Ascot, ang bahay na binili niya kasama ang kanyang unang asawa at nirenovate sarili niya. Noong araw ng Pasko 1978 habang nagpipiloto ng eroplano patungong Hong Kong bilang bahagi ng isang paglipad na pangpasko na kanyang pinagtatrabahuhan, nag-propose si Robert kay Joanna. Ito ay romantiko, ingrande at dramatiko. Pumayag siya. Noong ika-13 ng Pebrero 1979, ikinasal sila sa isang maliit na seremonya sa Ascot. Ngunit mula sa simula pa lamang may mga babalang senyales na hindi
Maaring baliwalain ang mga malalapit kay Joanna. Nang ipakilala ni Joanna si Robert sa kanyang mga magulang sa altar, ang kanilang reaksyon ay agad at negatibo. Hindi gusto ni Diana at Chris si Robert mula sa simula. Inilarawan nila ito bilang bastos at mayabang. Medyo tahimik siya, sabi nila, ngunit hindi rin siya pinapansin ng mga kaibigan ni Joanna. Napansin ng mga tao na tila mas relax si Joanna kapag wala si Robert. Kapag nandoon siya, may nagbago sa kanyang pag-ugali. Labis na nag-aalala ang ama ni Joanna tungkol sa kasal na ito, kaya iginiit niyang pumirma sila ng isang prenuptial agreement bago ang kasal. Ang prenup ay dinisenyo upang protektahan ang mga ari-arian ni Joanna at ang kanyang trust fund mula kay Robert. Nakasaad dito na ang bahay na Ton Cottage sa Buckhurst Road sa Ascot ay tanging pag-aari lamang ni Joanna. Hindi natuwa si Robert sa pagpirma nito. Pakiramdam niya ay hindi patas ito, ngunit pinirmahan niya pa rin ito. Pagkatapos ay dumating ang honeymoon. Lumipad sina Joanna at Robert patungong Cape Town para sa dapat sana ay isang romantikong at masayang simula ng kanilang kasal. Sa halip, mula sa Cape Town, tinawagan ni Joanna ang kanyang ina. Sinabi niya na ang pagpapakasal kay Robert Brown ay isang malaking pagkakamali. Nabahala si Diana, ngunit ano ang magagawa? Kakasimula pa lamang ng kasal. Pagsapit ng Abril 1979, 2 buwan lamang pagkatapos ng kasal, natuklasan ni Joanna na siya ay buntis. Pakiramdam niya ay nakakulong siya. Walang madaling paraan ngayon. Noong Disyembre 1979, 10 buwan pagkatapos ng kasal, isinilang ang kanilang anak na si Alex. Pagkalipas ng 17 buwan noong Mayo 2001, dumating ang kanilang anak na si Cathy. Pagkatapos ay tumira ang pamilya sa kanilang tahanan sa Ascot, pinili na partikular na malapit sa paliparan ng Heathrow para sa trabaho ni Robert. Mahal na mahal ni Joanna ang kanyang mga anak. Lahat ng ginawa niya ay para sa kanila. Isinuko niya ang kanyang karera upang maging tinatawag niyang isang ganap na hands-on na ina. Nagpatakbo siya ng isang matagumpay na 5-star bed and breakfast business sa Ton Cottage na nagbigay sa kanya ng kakayahang umangkop upang tumuon sa pagpapalaki kina Alex at Cathy. Maunlad ang negosyo. Pinayagan nito siya na naroon para sa bawat pagpapatakbo ng paaralan, bawat oras ng pagtulog, bawat sandali, ngunit namuhunan si Robert ng British pound sterling 200,000 sa negosyo at kalaunan ay ito ay magiging isang malaking mapait na punto ng pagtatalo sa kanilang diborsyo. Gumuguho ang pagsasama. Bihirang gumugol ng oras si Robert kasama si Joanna at ang mga anak pagkatapos bumalik mula sa kanyang mga long-haul flight. Papasok siya sa trabaho. Maaga at umaalis ng huli, determinado isulong ang kanyang karera. Sinabi ng ilan sa mga kaibigan ni Joanna na si Robert ay mas parang isang ama na wala, kaya't iniiwan si Joanna na gawin ang malaking bahagi ng pagiging magulang ng mag-isa. Mayroong lumilitaw na pattern, mapilit na pagkontrol, paghihiwalay, pananakot. Si Joanna ay isang pribadong tao na hindi hayagang nagsasalita tungkol sa kanyang mga problema sa pag-aasawa. Ngunit nararamdaman ng mga malalapit sa kanya ang mga issue. Si Diana, ang kanyang ina, ay nag-aalala na si Joanna ay mag-iisa na naninirahan sa Ascot dahil si Robert ay madalas na malayo sa bahay dahil sa trabaho. Ngunit si Joanna ay tila determinado na gawin ang lahat. Ito palagi niyang ginagawa. Pagsapit ng Enero 2007, 8 taon sa kasal, sapat na
Si Joanna. Kumonsulta siya sa isang abogado tungkol sa kasal matapos siyang akusahan ni Robert ng pagkakaroon ng relasyon. Ang paratang ay walang batayan, ngunit ito ang simula ng wakas. Ang susunod na nangyari ay magbubunyag kung gaano talaga kadelikado si Robert Brown. Noong Pebrero 2007, habang nasa isang biyahe sa trabaho sa Hong Kong, tinawagan ni Robert si Joanna. Sinabi niya rito na mayroon siyang talagang madilim na mga iniisip tulad ng pag-iisip na patayin siya at ang kanilang mga anak gamit ang palakulat tungkol sa pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagbagsak ng eroplano. Sa huli, ibinaba niya ang telepono dahil sa labis na pagkabalisa. Sabi niya, "Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa ito." Ngunit napagtanto niya na sinasabi niya ang mga bagay na ito para bigyan siya ng mas maraming presyon. Napanatilihing maayos ang lahat. Natakot si Joanna, ngunit hindi niya iniulat ito sa pulisya. Pagkatapos ay dumating ang insidente ng kutsilyo. Ito ay Hulyo o Agosto 2007 at ito ang magiging pinakamalubhang pag-atake bago ang mismong pagpatay. Umuwi si Joanna bandang 10 oras ng gabi kasama sina Alex at Cathy. Pinatulog ni Robert ang mga bata. Sa panahong iyon, binanggit ng 6 taong gulang na si Cathy sa kanyang ama. Nagumugol sila ng oras sa araw na iyon kasama ang isang lalaking pinaghihinalaan ni Robert na kasintahan ni Joanna. Nag-alab ang inggit at galit ni Robert. Hinarap niya si Joanna sa kusina ng Toon Cottage. Walang babala, inilagay niya ang isang braso sa liig nito at hinawakan ang isang kutsilyo sa dibdib nito. Nanatiling kalmado ang babae, maingat na ginamit ang kanyang mga salita at kinumbinsi itong ibaba ang kutsilyo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang totoo. Hindi na niya maaaring makasama ito. Malamig at mapagpigil ang tugon ni Robert. Sinabi niya na maaari siyang umalis, ngunit hindi niya maaaring dalhin ang mga bata. Ito ay isang banta na idinisenyo upang panatilihin siyang nakakulong. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng isa pang banta. Kung sasabihin niya sa kahit sino ang nangyari, ito ang magiging pinakamasama para sa kanya. Naunawaan ni Joanna ang ibig sabihin nito. Sa kabila ng kakilakilabot na pag-ataking ito, hindi ito iniulat ni Joanna sa pulisya. Ang takot ay napakalaki. Natatakot siya sa maaaring gawin ni Robert kung isasangkot niya ang mga otoridad. Ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan na lumipat ng bahay. Umalis si Robert, lumipat sa isang ari-arian sa North Street, Wingfield, Berkshire. Ngunit patuloy pa rin siyang nagkaroon ng akses sa mga bata at ang bangungot ay malayo pa sa pagtatapos. At dito nagsimula ang isang mapait at masungit na diborsyo na tumagal ng 3.1 taon. Ang kasunduan sa prenuptial ang naging sentro ng pansin. Pakiramdam ni Robert ay nabubulok siya nito. Naniniwala siyang napagkakaitan siya ng perang dapat sa kanya. Naglagay siya ng British pound sterling 200,000 sa negosyo ng bed and breakfast ni Joanna. At ngayon, dahil sa prenup, hindi niya makikita ang kapalit na inaakala niyang nararapat sa kanya. Sa panahon ng proseso ng diborsyo, lumitaw ang mga nakakabahalang detalye. Ang IFC system na ikinabit ni Joanna sa bahay ay tumigil sa paggana dahil naputol ang mga kable. Ang mga ilaw sa seguridad ay tumigil sa paggana dahil naputol din ang mga kable na iyon. Bilang bahagi ng proseso ng diborsyo, nagbigay si Robert ng listahan ng mga transaksyon sa credit card na nagpapakita na bumili siya ng mga kagamitan sa espiya. Nang tanungin ng mga abogado ni Joanna kung para saan ito, inamin ni Robert na bumili siya ng tracking device na ilalagay sa kotse ni Joanna.
Binabantayan niya ang mga galaw nito. Sa loob ng 3 taon, nagpatuloy ang kanilang diborsyo. Parang nasa ibabaw nito ang bahay ng pamilya, ang bahay na binili ni Joanna na sira-sira, na may mga punong tumutubo sa kisam, at inayos 4 na taon bago niya nakilala si Brown. Ibinuhos niya ang kanyang puso sa bahay na iyon. Sa kanya ito, ngunit gusto ni Robert ang kanyang bahagi. Binigyan ni Joanna si Robert ng pangako na lalayo sa bahay sa loob ng 6 na buwan na pinalawig pa ng 6 na buwan. Ngunit ang kontrol, ang pagmamatsyag, at ang pananakot ay nagpatuloy sa ibang mga paraan. Sasabihin kalaunan ni Hetty Bachroth Nanton. Nakausap ko si Joe 1 oras bago siya pinatay at labis siyang nalulungkot. Ang stress ng diborsyo, ang takot kay Robert, at ang kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap ay nakakaapekto sa kanila. Ngunit patuloy na nagpatuloy si Joanna. Palagi niyang ginagawa iyon. Siya ay masigasig. Siya ay matatag. At naniniwala siya na sa lalong madaling panahon ay sa wakas ay makalalaya na siya. Pagkatapos, noong ika-20 ng Oktubre 2010, may nangyari na magtatakda. Sa kapalaran ni Joanna, 11 araw lamang bago siya pinatay, ang Korte Suprema ng AFI ay naglabas ng isang mahalagang desisyon sa kaso ni Radmack ng Fiugranino, isang Aleman na ari-arian na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 milyong libra ang nanalo sa kanyang legal na laban sa kanyang dating asawang Frances. Hinangad niyang ipawalang bisa ang kanilang prenuptial agreement na sa una ay iginawad ng halos 6 milyon. Ngunit umapela ang babae. Noong ika-20 ng Oktubre 2010, ang Korte Suprema ay nagdesisyon. Nanguna sa 8, isa pabor sa kanya. Ipinahayag ng korte na ang mga kasunduan bago ang kasal ay dapat bigyan ng tiyak na bigat sa mga diborsyo. Ito ang unang pagkakataon na ang mga kasunduan bago ang kasal ay ginawang maipapatupad sa batas ng Para kay Robert Brown, ang desisyong ito ay lubos na nakapanlulumo. Ang kanyang buong estratehiya sa diborsyo ay nakatuon sa pagpapawalang bisa sa kasunduan bago ang kasal na kanyang pinirmahan kay Joanna. Siya ay nangangatwiran sa loob ng 3.5 taon na ang prenup ay hindi patas na kinukuha nito ang kanyang perang dapat niyang bayaran. At ngayon, ang pinakamataas na hukuman ng AVI nagpasya na dapat panindigan ang mga prenup. Ang kanyang kaso ay bumagsak. Ang huling pagdinig sa diborsyo ay nakatakda sa ika-8 ng Nobyembre 2010 sa mataas na hukuman. 1 linggo na lamang ang natitira. 1 linggo bago si Joanna ay legal na malaya kay Robert Brown. Naprotektado ang kanyang mga ari-arian, ligtas ang kanyang tahanan at ligtas ang kanyang mga anak. Nakipag-ugnayan si Joanna sa kanyang stepbrother at sa kanyang kaibigang si Hetty. Tuwang-tuwa siya sa pinakamagandang itinakda ng desisyon ni Radmacher. Naniniwala siyang ito na nga. Sa wakas ay magiging malaya na siya. Mapapalaki niya ang kanyang mga anak ng walang takot. Malapit nang matapos ang bangungot. Ngunit, may iba pang plano si Robert Brown. Mga planong ilang buwan nang ginagawa. Mga plano na kinabibilangan ng 1 libingan, martilyo at isang plastik na kahon. Linggo noon, ika-31 ng Oktubre 2010. Halloween. Ang mga bata sa buong Ascot ay naghahanda ng kanilang mga kasuotan na sasabik sa isang gabi ng trick or treating. Para kay Joanna Simpson, ito ay dapat na maging isang ordinaryong araw. Dinala ni Robert Brown ang mga bata para sa isang pagbisita sa kalagitnaan ng termino at nakatakda niya silang ibalik sa hapon. Bandang 4:00 ng hapon, dumating si Robert sa cottage sa Buckhurst Road sa Ascot kasama sina Alex at Cathy. Ang mga bata na may edad 10 at 9 ay tuwang-tuwa na makita ang kanilang ina. Tumakbo sila papasok sa silid laruan, handang maglaro at ikwento sa kanya ang tungkol sa kanilang oras. Nakasama ang kanilang ama. Sinundan ni Robert si Joanna papasok sa bahay.
Dala niya ang isa sa mga bag ng takdang aralin ng mga bata. Nakatago sa loob ng bag na iyon ng takdang aralin ay isang martilyo. Kinuha niya ito mula sa kanyang bisikleta kanina at maingat na itinago. Ngunit hindi lamang ang martilyo ang ebidensya ng pagplano. Ilang buwan bago ang araw na ito, si Robert Brown ay hukay ng libingan sa Windsor Great Park. Bumili siya ng isang plastik na kahon na sapat ang laki para magamit bilang pansamantalang kabaong. Bumili siya ng mga lalagyan ng basurahan, tape, at iba pang mga materyales. Handa na ang lahat. Nagsimulang magtalo sina Joanna at Robert. Ang eksaktong mga salitang kanilang pinagpalitan ay maaaring hindi kailanman lubos na malaman, ngunit kalaunan ay sasabihin ni Robert na tungkol ito sa gamot, isang manipis na dahilan na babaliwalain ng hukom. Ang mga bata ay nasa silid laruan na dalawang pinto lamang ang layo mula sa silid tulugan kung saan naganap ang pagtatalo. Naglalaro sila, walang kamalay-malay na ang kanilang mga buhay ay malapit ng mawasak nang tuluyan. Pagkatapos ay hinampas siya ni Robert. Pinalo niya si Joanna ng clawhammer. Paulit-ulit, 14 na beses sa kabuuan. Ang bawat suntok ay ibinigay ng may brutal na puwersa. Si Joanna ay may mga sugat sa braso at kamay bilang panlaban. Sinubukan niyang labanan ito. Sinubukan niyang protektahan ang sarili, ngunit si Robert ay 6'5" pulgada ang taas, mas malakas sa pisikal at armado ng sandata. Wala siyang pagkakataon. Habang siya ay nakahiga roon na naghihingalo, narinig ng kanyang 9 taong gulang na anak na babae, si Cathy, ang mga tunog mula sa silid laruan. Hindi alam ni Cathy kung ano ang mga tunog, ngunit alam niyang may mali. Nang lumabas si Robert mula sa kwarto, tinanong siya ni Cathy ng isang tanong na kalaunan ay gagamitin bilang mapanghamak na ebidensya sa korte. Tinanong niya ang kanyang ama kung tatawag ba ito ng ambulansya. Hindi niya ginawa. Kalaunan ay malinaw na sasabihin ng hukom na si Robert Brown ay walang balak na tumawag ng ambulansya. Binalot ni Robert ang bangkay ni Joanna ng plastik na tela. Inilagay niya ito sa boot ng kanyang sasakyan. At nakita ni Cathy na ginagawa niya ito. Nakita niya ang kanyang ama na inilagay ang bangkay ng kanyang ina sa loob ng sasakyan. Sinabi niya kina Alex at Cathy na may sakit ang kanilang ina at kailangang dalhin sa ospital. Naniwala sa kanya ang mga bata. Ano pa ang kanilang pagpipilian? 20 minuto lamang matapos ang pagpatay, bandang 4 oras 20 minuto ng hapon, bumalik si Robert sa kanyang tahanan sa North Street, Wingfield kasama sina Alex at Cathy. Nasabot pa rin ang bangkay ni Joanna. Dinala ang mga bata sa loob. Nalilito, nag-aalala, ngunit nagtitiwala sa kanilang ama. Pagkatapos ay nagmaneho si Robert patungong Windsor Great Park, patungo sa puntod na hinukay niya. Ilang buwan na ang nakalilipas. Inilibing niya si Joanna sa nahukay na puntod sa loob ng pansamantalang kabaong. Tinakpan niya ito ng lupa. Itinago niya ang isang pala malapit sa ginamit niya. Itinapon niya ang Keithy unit mula sa bahay at ang martilyo at inilibing ang mga bagay na iyon. Nang hiwalay sa parke. Nang gabing iyon, inihatid ni Robert sina Alex at Cathy kasama ang kanyang kasintahang si Stephanie nang magdamag. Wala siyang sinabi rito tungkol sa kanyang ginawa. Ngunit naramdaman ni Stephanie na may mali. Tila wala sa sarili, nagambala o marahil ay namula pa nga si Robert. Nag-alala siya at kinontak ang mga magulang ni Robert sa Scotland. Kinontak din siya ng kapatid ni Robert na si Kenneth para alamin ang mga bagay-bagay. Ngunit, walang sinabi si Robert tungkol sa kanyang ginawa. Nagpatuloy ang gabi ng Halloween. Kumatok ang mga bata sa mga pinto, nangungulekta ng mga matatamis. Nagtatawanan, nagdiriwang at walang nakakaalam kung nasaan si Joanna Simpson.
Bandang alas -5:00. Nang umaga noong Lunes, ika-1 ng Nobyembre, si Robert ang sumunod na nakita ng kanyang kasintahang si Ire. Si Tiffany pagkatapos makauwi mula sa paglilibing kay Joanna. Mukhang kalmado siya na parang walang nangyari. Ngunit ang mga alalahanin ni Stephanie noong nakaraang gabi ay hindi pa rin nawawala. Nakipag-ugnayan na siya sa pamilya ni Robert at sila rin ay nag-aalala. Alas -7:54 ng umaga, nakipag-ugnayan si Kenneth, kapatid ni Robert, sa pulisya. Sinabi niyang nag-aalala siya kay Joanna. May mali. Hindi niya ito makontak. At kakaiba ang kilos ni Robert. Alas -8:38 ng umaga, tinawagan mismo ni Robert ang pulisya. Sa isang kalkuladong hakbang na ginawa para magmukhang kooperatiba, iniulat niya ang isang insidente sa bahay nila ni Joanna. Kumusta, T. Valley? Nagsasalita ang mga pulis. Kumusta? Gusto kong magpa-appointment para pumunta rito tungkol sa isang insidente, isang issue sa bahay. Nobya mo ba yan? Dating asawa ko. Di ba? At kayong dalawa ay ayos lang, ano? Kayo? Wala ni isa sa inyo ang nasaktan, ano? Kayo? Bueno, may isang tao. CJ, humihingi ba ng medical na atensyon ang taong iyon? Alam mo ba? Kailangan ba nila ito? Hindi. Humiling siya ng appointment para pag-usapan ang isang malubhang insidente sa tahanan. Kalmado. Siya sa tawag, mahinahon at walang sinasabi. Ngunit ang tawag ay nagdulot ng agarang pag-aalala. Tungkol sa kapakanan ni Joanna. Agad na pinadala ang mga opisyal sa Ton Cottage. Alas -9:00 ng umaga, dumating ang mga opisyal ng pulisya sa bahay sa Ascot. Kumatok sila sa pinto. Walang sumasagot. Sumigaw sila. Katahimikan. Pinilit nilang pumasok sa ari-arian. Ang kanilang natagpuan sa loob ay nakakakilabot. May mga batik ng dugo sa at paligid ng ari-arian. Dugo sa silid tulugan, dugo sa mga dingding, dugo sa kisam, dugo sa kusina. Kalaunan ay ilalarawan ng mga forensic officer ang pinangyarihan bilang isa sa pinakamalupit na kanilang nakita. Ngunit wala roon si Joanna. Wala na ang kanyang bangkay. Naroon ang kanyang telepono, pitaka, at cots. Ngunit nawala na si Joanna Simpson. Alas -1:11 ng umaga, kusang loob na pumunta si Robert Brown sa istasyon ng pulisya ng Maidenhead. Pagpasok niya sa pinto, inaresto siya dahil sa hinala ng pagpatay. Ipinagpalagay ng pulisya na dahil sumuko si Robert dahil tumawag siya, isisiwalat niya ang nangyari at kung nasaan si Joanna. Naniniwala sila na makikipagtulungan siya, marahil magpapakita pa ng pagsisisi, ngunit mali sila. Wala roon si Robert Brown para tumulong. Naroon siya para kontrolin ang salaysay. Hanggat maaari, dinala siya sa isang silid ng panayam. Sa mga sumunod na araw, humigit kumulang 9 beses siyang nakapanayam. Sa bawat panayam, paulit-ulit siyang nagsabi ng walang komento. Tumanggi siyang sumagot sa mga tanong. Tumanggi siyang tumulong sa investigasyon ng nawawalang tao. Robert, sabihin mo sa amin ang lahat ng alam mo tungkol sa kinaroroonan ni Joanna. Walang komento. Pero patuloy mong gustong makipag-usap sa pulis at pumunta sa istasyon ng pulisya. Tama ba iyon? Walang komento. Sa halip, nang magsalita siya, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang biktima sa isang matinding diborsyo. Binanggit niya ang kasunduan bago ang kasal bilang dahilan ng lahat. Ipinapalarawan si Joanna bilang mapangkontrol, mayaman, at mapaghiganti. Agad itong naunawaan ng mga tagapanayam. Nakita nila ang prenup bilang isang
Posibleng motibo para sa pagpatay, hindi isang depensa. Lumipas ang mga araw. Malawakang paghahanap ang isinagawa sa buong lugar. Ang mga opisyal ng pulisya, mga GSM unit at mga helicopter ay nagsaliksik sa paligid. Sumali ang mga voluntaryo mula sa komunidad. Ngunit walang baka si Joanna. Ang kanyang pamilya ay wala sa sarili. Ang kanyang ina, si Diana Parks, ay desperado. Natatakot at takot. Nasaan ang kanyang anak na babae? Buhay pa ba siya? Ano ang ginawa ni Robert? Tumanggi si Robert na tumulong. Ayaw niyang sabihin sa pulis kung nasaan ang bangkay ni Joanna. Siya ay nakaupo sa kanyang selda, tahimik, nagkalkula. Naghihintay. Pagkatapos, noong ika-3 ng Nobyembre, bandang alas -4:00 ng hapon, may nagbago. Ipinakita ng pulis kay Robert ang mga litrato ng dugo sa loob ng tirahan ni Joanna. Napakalaki ng ebidensya. Matapos ang isang talakayan sa kanyang abogado, sa wakas ay nagbigay si Robert ng pahayag. Nagbigay siya ng isang pahinang pahayag. Dito, sinabi niyang nawalan siya ng kontrol. Sinabi niya, nasangkot siya sa isang argumento kay Joanna. Inamin niyang itinulak niya ito. Inamin niyang inilagay niya ito sa compartment ng kanyang kotse. Sinasabing balak niya itong dalhin sa ospital. Inamin niyang dinala niya ang kanyang mga anak sa kanyang tirahan sa Wingfield. At sa wakas, sinabi niya sa kanila na itinago at itinapon niya ang bangkay ni Joanna sa Windsor Great Park. Noong Huwebes, ika-4 ng Nobyembre, bumalik ang mga opisyal sa Windsor Great Park upang hanapin ang eksaktong lugar. Dinala si Robert sa pinangyarihan kasama ang mga pulis. Pagdating nila, agad niyang itinuro kung saan niya inilibing ang kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan, walang paghahanap. Kinabukasan, Biyernes, ika-5 ng Nobyembre, sinimulan ng mga forensic team ang masusing gawain ng pagkuha sa bangkay. Mababaw ang libingan na matatagpuan mga 40 talampakan mula sa Sandhill Road sa isang drainage covered area. 5 araw nang inilibing roon si Joanna. Formal na kinasuhan ng pagpatay si Robert Brown. Kinumpirma ng mga natuklasan sa postmortem ang kinatatakutan ng lahat. Ang sanhi ng kamatayan ay malaking trauma at pagsakal. Noong ika-11 ng Mayo 2011, nagsimula ang paglilitis kay Robert Brown sa Reading Crown Court. Pinuno ng pamilya at mga kaibigan ni Joanna ang pagsubok sa korte. Naghahangad ng hustisya. Mahigit sa 20 ang humarap bilang mga saksi upang magsalita para kay Joanna. Akala nila ay walang paraan para makalusot siya. Ngunit hindi umamin si Robert Brown ang pagkakasala sa pagpatay. Inamin niya ang pagkakasala sa manslaughter dahil sa nabawasang responsibilidad. Inamin ng kanyang depensa na siya ay dumaranas ng adjustment disorder noong pinatay niya si Joanna. Isang banayad na kondisyon na bihirang humantong sa karahasan. Kalaunan ay tatawagin ng hukom na ang kondisyon ay nawala ilang sandali matapos patayin ni Robert ang kanyang asawa. Nagbigay ng ebidensya si Robert. Inilarawan niya si Joanna bilang isang mapanlinlang at mayamang batang babae. Sinabi niya na naudyukan siyang patayin. Ito dahil sa mga taon ng mga paratang. Inamin niya na itinago ang martilyo sa bag ng kanyang anak na babae para sa takdang aralin, ngunit hindi nagbigay ng paliwanag kung bakit. Nang tanungin tungkol sa pag-atake, sinabi niyang hindi niya maalala ang nangyari. Nagpakita ang prosekusyon ng malinaw na ebidensya ng pagplano. Nahukay ang libingan ilang buwan ng maaga. Ang martilyo ay nakatago sa bag ng mga bata. Handa na ang plastik na kabaong, 14 na nasuntok na may
intensyong pumatay. Walang ambulansya na tumawag kahit pa humihingi ang kanyang anak na babae. Malawak na hakbang para pagtakpan ang kanyang mga bakas. Isang ebidensya ang hindi kailanman ipinakita sa hurado. Ang pahayag ni Katisa. Mga pulis. Nag-away sila. Sabi niya, isinakay ni tatay si nanay sa kotse at sinabing nasaktan niya. Ito. Sinabi niyang dadalhin niya si nanay sa ospital. Narinig ni Katii ang kalabog. Nakita niya ang kanyang ama na isinakay ang kanyang ina sa kots. Kalaunan ay sasabihin ni Diana na kung ipinakita lamang ang clip na iyon, iba sana ang hatol. Noong ika-negatibo 24 ng Mayo, 2011, pagkatapos ng halos 15 oras na deliberasyon, lumabas ang hatol. Hindi nagkasala ng pagpatay, nagkasala ng manslaughter dahil sa pagbawas ng responsibilidad. 26 na taong pagkakakulong. Sa ilalim ng batas ng AFI, siya ay magiging karapat-dapat para sa otomatikong paglaya pagkatapos magsilbi ng kalahati. 13 taon. Nobyembre 2023. May mga luha at hingal na dulot ng pagkagulat. Nagbigay ng pahayag si Diana Park sa hagdan ng korte. Nagkaroon ng matinding pagkakamali sa hustisya. Nakalusot si Robert Brown sa pagpatay sa pangalan lamang. Noong 2014 na, sina Diana Parks at Hetty Borth Nanton ay kapwa nagtatag ng Joanna Simpson Foundation. Pagkatapos, noong 2016 na, nakilala ni Diana si Reyna Camila sa isang kaganapan ng Safe Lives. Ibinahagi ni Diana ang kwento ni Joanna. Ang reaksyon ni Camila ay umiyak. Sinabi niya kay Diana, "May gagawin ako." Ang pagkikitang iyon ay nakaukit sa puso ni Camila at ang naging punto ng kanyang trabaho sa pang-aabuso sa tahanan. Ngunit habang papalapit ang 2023, nakatakdang otomatikong palayain si Robert Brown. Nagsimula ang kampanya. Sina Diana, Hetty, mga politiko at Reyna Camila ay nakipaglaban upang harangan ito. Nagbigay ng mga pahayag sina Alex at Kati. Ang mga salitang isinulat ni Kati sa edad na siyam ay nakakapanghina. Pinatay ng tatay ko ang nanay ko at natatakot ako. Siya ang pinakamasamang taong nakilala ko. Noong ika-negatibo 10 ng Oktubre 2023, hinarang ni Justice Secretary Alex Chalk ang pagpapalaya kay Brown. Noong Pebrero 2024, ibinasura ang hamon ni Brown sa mataas na hukuman. Simula Oktubre 2025, nananatili siya sa bilangguan habang hinihintay ang desisyon ng parole board. Noong Disyembre 2024, inanunsyo ng gobyerno ng AFI ang mga bagong reforma sa paghatol na direktang nagbibigay ng kredito sa Joanna Simpson Foundation. Patuloy na nagbibigay ang pundasyon ng espesyal na suporta para sa mga batang apektado ng pang-aabuso sa tahanan. Ang pamana ni Joanna ay nabubuhay sa pamamagitan ng sistematikong pagbabago. Si Joanna Simpson ay 46 taong gulang, puno ng kabaitan at pagmamahal sa kanyang mga anak. Pagkatapos, sa isang gabi, lahat ng iyon ay ninakaw. Ngunit ang sumunod ay makapangyarihan. Isang ina na tumangging sumuko. Isang reyna ang napaiyak. Isang bansang nagising sa karahasan sa tahanan. Kapag naaalala natin si Joanna Simpson, hindi dapat dahil sa kalupitan ng nangyari kundi dahil sa liwanag na dala niya at sa pagbabagong inspirasyon ng liwanag.